Sa Facebook Live na ito, nakuha sa isang warehouse sa Metro Manila, ibinababa ng 2 container van ang daan-daang mga sako na aakalain mong basura. Pero ang laman nito, mga parcel pala na nakabalot pa sa lukot-lukot na plastic o hindi kaya nakasilid sa yupi-yuping karton. Ngunit hindi raw ito dapat ismolin dahil kung suswertihin, pwede ka ritong makakuha ng DSLR camera, drone, laruan, cellphone at kahit pa Lasing-sing! Weh! Alahas! Ang tawag sa mga ito, mystery parcel dahil ang laman, surprise o pa-mysterious, parang yung ka-chat mo. Hala ka, nice! Knock knock, who's there? Mystery box. Ano kayang laman? Ang mga mystery parcel, pinapakyaw ng mga reseller katulad ni Abby. Bili ng mga suki, Ipinapak po nila, randomly po yan walang picking. From that po, binibenta po nila ng sobrang mura. Mga item ito na karaniwang galing sa ibang bansa na for cash on delivery sana. Bayad na ng local couriers. Pero dahil hindi nakuha o sa kung anumang dahilan ay hindi na nakarating sa buyer, ibinibenta sa mga reseller katulad ni Abby sa mas murang halaga. Tatakpan lang nila ang address ng unang umorder gamit ang pinturang itim. Sa araw na ito, pinicturan ni Abby isa-isa ang mga item at saka ipinost sa online shopping site. Ibinibenta niya ito sa halagang 135 to 150 pesos kung within Metro Manila. 200 pesos naman kung isi-ship sa probinsya. Sobrang bili. Nagulat po kami, unang post namin, 5,000 parcels po ang unang in-order sa akin. Tuloy-tuloy na po. At nagulat din sila sa lakas ng benta. Kada araw kasi nakakaubos sila ng 1,000 na mystery parcel. Kumikita sila ng 20,000 pesos. Ganansya na yun labas na sa puhunan. Kaya si Abby na-unbox na rin pati ang pangarap niyang bagong bahay at sasakyan. Kahit may trabaho po tayo, pwede po natin itong gawin as sideline po. Napakalaki po talagang tulong. Parang binago na talaga yung buhay namin ng mystery parcel. Dahil kapos sa budget, sa mystery parcel din, nagbabaka sakaling makakuha si Joel ng cellphone. Naghanap kami ng budget meal lang na cellphone. Walang magamit na cellphone yung kapatid ni Mrs. Pag may klase siya, pinapahiram ko yung cellphone ko. Namakyaw sila ng 10 mystery boxes o parcels na nabili lang nila ng 139 pesos kada isa. Bukod sa nakuhang health kit, fishing rod at thermal scanner, ang talaga raw nakapagpalaki ng kanilang mata ang nakuha nilang smartphone na nasa 6,000 pesos ang presyo. Uy, ito yung kailangan natin. Kung natuwa kami, hindi kami gagastos ng malaki. Si Regine naman, ang nakuha sa mystery parcel, saktong paglilibangan ng 3 niyang mga chikiting gaming console na kailangan lang ikonekta sa TV. Pwede nang malaro ang nakaprogram ditong higit 600 games. Tinry agad ng mga anak ko. Super tuwang-tuwa sila. Sulit na sulit po talaga. Sobrang nakakawala ng stress. Pero hindi lahat ng bumibili ng mystery parcels jackpot. May iba, epic fail. Gaya na lang ng mga nakuha ni Teresa. Para rin itong sugal. Ang liit-liit ng supot. Nadispaya ako sa laman. Pouch ng bag, pang-ilaw, headset, face mask lang. Ano? Nga! Ang presyo ng mga ito, wala pang 100 pesos. Lugi sa bili niya sa mystery box na 200 pesos. Ano ba yan? Wala ba nakuha ko? Sayang naman tong pera ko. Ano binili ko nilang pagkain ko? Uminit ang ulo ko. Mingi sila ng rate na 5-star. Hindi kita bibigyan na kahit 1 star. Yung iba kasi po talagang umaasa. Lagi nga po namin sinasabi, huwag mag-expect. Considering that the item is not yet paid, then the ownership still belongs to the courier or to the Chinese seller. They can resell the property to another person. If mystery box yung concept talaga nun, at tapos binili naman ito ng isang buyer, ang buyer will be stopped o hindi niya na po pwedeng questionin yung ganong transaction. Under civil code, meron po tayong tinatawag na buyers beware. The buyer buys the property at his own risk.
Si Anisita naman ng Talisay City sa Cebu, na engganyo ring bumili nito na ang laman naman, sing-sing. Akala talaga namin ng husband ko na walang laman. Nakaseparate po siya na pouch. Sinet aside ko po. Kulay pilak ito na parang may diamanting bato. May naka-engrave po kasi siya na like PT950. Sa diamond kasi niya, nag-iba-iba yung kulay. Nagka-idea po ako to do research, tapos pumunta po ako sa mga pawn shop, pina-appraise ko po. Ayon sa alahera, hindi raw ito fashion ring, kundi gawa sa platinum na siyang pinakamatibay na metal. Mukhang tiba-tiba. Hindi po sila makabigay ng exact value ng ring kasi pong rare po ang platinum. May kaibigan din po akong online seller. Yung isang friend din niya, merong ganito, tapos worth po siya ng 1.9 million pesos. Sana po may value siya. Hindi man siguro ganun kalaki, at least man lang po makatulong sa pamilya ko. Kaya ipinasuri namin ito sa platinum jeweler na si Malu Villacorta. Can I see the ring? Yes po. Wow. Ang swerte nyo naman. It looks genuine. Madaling i-fake ang platinum? No, I don't think so. Ayon kay Malu, ang naka-engrave daw ditong PP950, nangangahulugang ang singsing, 95% authentic, legit na platinum. Pero totoo bang nasa mahigit 1 milyong piso ang presyo nito? That will range around 16,000 and above. But the thing is, Miss Anne, kailangan ho natin makita yung actual so we can test the whole ring. Aba, hindi na masama. Considering na ang ipinambili lang ni Anisita rito, 200 pesos. Ibebenta ko po ito para pangtulong po sa pamilya ko. Aanhin ko naman to kung walang kinakain yung mga anak ko. Any package na ipapasok natin sa bahay natin is necessary to be disinfected. Lalo na kung galing pa sa ibang bansa ito. No? The best is may mask ka, meron pang surgical gloves. Sabi nila, today is a gift, kaya raw tinawag na present. Pero tomorrow is a mystery. Parang mystery parcel. Lasing-sing! Weh! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.